Eto nga, nagpaparamdam naman ang China. Paparamdam na naman sila. Pero hindi na sa West Philippine Sea, guys. Alam niyo kung saan? Doon na sa kabilang side, sa Philippine Rice. Antindi. Antindi, guys. Ibang level talaga. Ito nga China, parang gusto na tayong palibutan. Parang gusto na tayong palibutan, mga kutsero. Kasi, di ba, ang issue natin sa West Philippine Sea, ito, nasa western side natin, kaya nga West Philippine Sea. Kaya nga West Philippine Sea. Kasi, nasa western side natin. West Philippine Sea. Nandito naman sila kayo sa kabila. Sa Philippine Rice. Okay. Ano nangyari? Ito yung ganap kahapon. Ito yung ganap. 2 Chinese vessels spotted at Philippine Rice. US analyst says. Ayun, yan na naman sila. Yun naman sila. Sa kabilang side. Oo. Panoorin natin yung balita tungkol dyan. Okay, panoorin. Kahapon pa to actually. Pero dahil meron tayo ibang topics kahapon, edi ngayon natin siya gagawin. Tsaka may mga update today. Hilaw pa yung topic kahapon eh. Ngayon may update na. So, panoorin natin itong update. Dalawang research vessels ng China ang namataan sa Philippine Rice na nasa silangan ng Northern Luzon ayon sa isang US analyst. Ang pakay ng mga naturang barko, palaisipan pa. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Nag-post kahapon sa social media platform na X ang maritime security analyst mula Amerika Si na Ray si Ray Powell. Powell na dati ring defense attaché at opisyal ng US Air Force. Sa kanyang post, makikita ang mapa ng Luzon at ang dagat na nakapalibot sa Pilipinas. Wait. Ito yung ito yung West Philippine Sea, banda dito. Ayan, dito yun eh. So nasaan sila ngayon? Tumawid sila. Tumawid. Dito na sila ngayon sa kabilang side sa Philippine Rice. Encroaching! Nag-e-encroach na naman. Or bagong encroachment pala to. Ng China. Tigas na mukha talaga. Ayon kay Powell, nitong February 26, dalawang research vessel ang umalis sa Guangzhou, China at binaybay ang Luzon Strait. Kahapon, naispatan ang dalawang vessel na nakatambay sa silangan ng Luzon, partikular sa hilagang silangan ng Benham o Philippine Rice na giit ni Powell ay sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Base sa mapa, dumaan ang dalawang barko sa gitna ng Basco, Batanes at Babuyan Islands. Agad kinuhanan ng pahayag ng News 5 ang Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at National Security Council. Pero ayon mismo kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, wala pa silang impormasyon tungkol dito na maibabahagi nila sa publiko. Nitong nakaraang linggo lang nang harangi naman. Wala pang classified pa. Ba't kaya? Pero as usual, bago tayo magpatuloy sa ating kwentuhan ngayong gabi, tayo muna ay mag-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave! Yan. So kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. May pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit ang Sendwave nang wala pong remittance fees. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay yung bank account details nyo dyan at pwede na ay magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga bangko sa pawn shop sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na Coach Jared, ayan makakuha pa kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na mo si Sendwave for all of your remittance needs. Usually mabilis to eh. Kapag may mga balitang ganyan, si AFP ang bilis maglabas ng statement. Lalo si Philippine Coast Guard. Agad-agad yan. Pero ngayon, medyo baka ipinag-aaralan pa ako ano yung pwedeng sabihin. Conspiracy theory agad eh. Anyway, tuloy natin. Ng China Coast Guard ang ating barko na maghahatid lang dapat ng ayuda at krudo sa mga mangingisdang Pinoy sa Scarborough Shoal o Panatag Shoal. Naglagay muli roon ng mga floating barrier ang China at ginamitan ng signal jammer ang ating mga barko. Muli rin nilang iginiit ang kanila umanong soberanya. Bagamat ikinabahala yan ni Pangulong Bongbong Marcos, tiniyak niyang hindi titigil ang Pilipinas sa pagpapatrolya, pagdepensa at pagprotekta sa mga mangingisdang Pilipino sa ating mga teritoryo. Nitong Huwebes, pumirma ng kasunduan ng Pilipinas sa Australia para sa pagpapaigting ng maritime cooperation ng dalawang bansa. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. So, ganun na nangyari. Apparently, this time, tinawid na nila yung Luzon Strait.
Tapos, pagtawid nila dyan sa Luzon Strait, ito lang Batanes, oh. Literal na pumasok sila sa territorial waters ng Pilipinas. Ang nakakapagtaka, mga kakotsero, paano sila hindi nakapagpaalam? Hindi sila na-detect ng ano natin, ng AF, ng ano natin, Navy or Coast Guard, di ba? Paano sila nakatawid nang hindi nagpaalam? O baka sinabi nila, freedom of navigation. O. Baka gano'n. Kasi tumawid talaga sila ng territorial waters natin. Kasi po, ang territorial waters natin up until 3 nautical miles, if I'm not mistaken, or 12 nautical miles. So, yung territorial waters natin yun. Up to 12 nautical miles. Tapos, kaya ito. Ayan. Ito parte na to. Teka, lalakihan natin. Yan, nakikita niyo yung tatlong linya na yan. Yan. Yung mga yan, territorial waters na natin yan. Lalo itong loob, territorial waters na natin yan. Oo. So, ibig sabihin, pag territorial waters natin, hindi ka basta-basta pwedeng pumasok dyan na hindi nagpapaalam. So, how? Paano sila nakatawid nang hindi nakakapagpaalam? China didn't get permission to conduct, or baka ibig lang sabihin, hindi sila humingi ng permission to conduct research. Baka nagpaalam sila, natatawid sila. Pero, hindi sila nagsabi na, magre-research kami dyan. Yon, sabi ng National Security Council. The 2 Chinese research vessels reported in the Philippine Rise did not ask for permission to conduct explorations, said National Security Council Assistant Director Jonathan Malaya. Yun lang. Hindi rin nagpaalam, guys. Hindi rin nagpaalam. Over the weekend, Chinese research vessels were reportedly loitering at the Philippine Rise. Nakatambay lang daw. Tayo lang, the Philippines is the only country that has rights over that area, at kung mayroon mang maritime or marine research vessels, wala silang karapatan mag-research doon o gumawa ng anumang exploration without the express consent of the Philippine government. Ayan. Mga kotsero, huwag niyo pong kalimutan na meron ho tayong doktrina na nire-recognize po ng lahat ng bansa na tinatawag na Regalian Doctrine. Ibig po sabihin ng Regalian Doctrine, mga kotsero, lahat ng nakikita mo sa teritoryo ng Pilipinas ay pag-aari ng Estado, except for alienated lands, which are usually agricultural lands and all of that. Alienated or agricultural lands. So, lahat yan pag-aari ng gobyerno. Hindi lang lupa. Lupa, airspace, and even space. So, even space. Space, airspace, land, sea, continental shelf, and even under the continental shelf. Yon, lahat yon. Isipin nyo na lang parang merong isang higanting tubo na pababa. Ayun. Simula mag-uumpisa yan sa pinakailalim hanggang sa space. Yon, teritoryo yon ng Pilipinas. At so dapat it's courtesy, and it's an internationally recognized doctrine kung saan kung ikaw ay isang foreign state, kailangan mo muna magpaalam kung dadaan ka sa teritoryo ng ibang bansa. Kailangan paalam yan. So the question is, nagpaalam ba sila? Number 1, kung tatawid sila. Pero for sure, hindi sila nagpaalam na magko-conduct sila ng research. Kaya ang sabi ni Jonathan Malaya, nasa atin lang ang karapatan yan. Walang ibang may karapatan dyan. Ba't hindi kayo nagpapaalam? O baka sabihin na naman ng China, that's our territory. We're only exercising our sovereignty. Utot nyo. Utot nyo. Utot nyo, sovereignty. Ganon. Kalokohan na yun. Kalokohan na yun. In this case, these 2 marine research vessels did not ask for permission from the government, and if they are conducting marine research in this area, that is an illegal act. Illegal act daw yun. So ngayon,
mag-iimbestiga na rin ang Coast Guard at ang Navy sa kabilang side. I have this feeling, papainggan muna natin yung teorya ng mga ibang grupo. Like mga international experts. International policy, international relations experts. Yung legit. yung legit. Hindi yung napapanggap lang. Ay, agoy. Game! Pakinggan natin yung sinasabi ng isang lehitimong IR expert. Beyond our concern, hindi ho talaga natin issue. May karapatan din naman ho sila mag-conduct ng right of innocent passage. Pero ang tinitignan ko ho, kung bakit ho sila nag-conduct ho ng survey sa area na yan. Malaking palaisipan para sa international studies expert ng De La Salle University na si Professor Renato de Castro. Ang pagtambay o loitering ng mga research vessel ng China sa bahagi ng Philippine Rice o mas kilala bilang Benham Rice sa Eastern Seaboard ng bansa. Aniya, hindi naman maglalabas ng resources ang China gaya ng kanilang mga research vessel kung hindi mahalaga ang kanilang misyon sa lugar. Dalawa ang nakikitang dahilan dito ni Professor De Castro. Una ang scientific research sa lugar at pangalawa ay nagsasagawa ng underwater mapping terrain. Ito ay bilang paghahanda sakaling sumiklab ang gulo sa pagitan ng China at Taiwan. Alam naman ho natin na interesado ho ngayon ng China, mainit ho ang China, lalo na ho sa larangan ng issue ng Taiwan. Maaring minamap po nila yung karagatan ho dyan, just in case magkakaroon ho ng gulo in the future between China and Taiwan at papasok ho of course ang Amerika dyan. So that's, ako mga kutsero, I think that's very, very feasible. Yung inaalam na nila, yung terrain, inaalam na nila yung ano yung itsura ng Benham Rice. Ng Benham Rice, just in case, mayroong mga tumambay-tambay dyan na submarine, alam nila kung paano didiskartehan yung mga submarine dyan. So this is very, very feasible. Itong sinabi ni Professor Renato de Castro, mga legit international studies professionals. Dalawa ho yan no? It could be purely scientific, but the scientific data could also be used for naval warfare operations, specifically lalo sa larangan ho ng operation ho ng mga submarine. Ganito rin ang nakikitang dahilan ni dating Presidential Advisor for Political Affairs, Professor Ronald Llamas. Ito propagandista lang ay mahalaga yan dahil dyan yung entry point galing sa Pacific, no? Kung sakali magkakaroon ng gulo sa Taiwan o sa South China. Diyan papunta suporta, halimbawa Amerikano, Australiano, New Zealand, etc. Diyan posibleng dadaan. Kaya medyo interesado dyan ang China. Ayon kay Llamas, ang innocent passage sa 12 nautical miles ng sovereign territory ng bansa ay may kaakibat na responsibilidad na pagsunod sa batas ng nakakasakop na bansa. Gayon din ang freedom of navigation sa loob ng 200 kilometers exclusive economic zone ng bansa ay di pwedeng i-exploit ang nasa ilalim ng karagatan nito, maliban na lamang kung may koordinasyon sa Pilipinas. Alam mo, yung pagdaan kasi dapat diretso yan. Monitoring natin doon sa tatlong Chinese vessels, criss-cross. No? Criss-cross. Paikot-ikot. Hindi yan freedom of navigation. Ikalawa, yan ay research vessels. Ako, yun ang matindi ron Ibig sabihin, ang sole function yan, mag-research. Anong research nila? Unang nabisto ang ginagawang research ng China sa Philippine Rice noong 2017 nang magkaroon ng emergency ang isa sa kanilang crew at dinala nila sa Surigao para operahan. Ayon naman sa Philippine Coast Guard, ipinadala na nila ngayong araw ang kanilang 83-meter vessel na BRP Gabriela Silang para sa 2 linggong maritime domain awareness sa lugar. Magpapatrolya ang barko sa Batanes at maging sa Philippine Rice kung saan sinasabing dumaan ang mga research vessel ng China. Yes, nagkaroon na ng deployment as of today doon sa area. This is a routine patrol being conducted by the Philippine Coast Guard sa northern part of the country. Okay, ang purpose nito is of course yung maritime domain awareness, i-monitor yung mga fishermen, conduct environmental protection activities dun sa area.
Hindi rin kasi makapagsagawa ng regular na pagpapatrolya sa North at Eastern Seaboard ng bansa dahil mas malaki ang alon doon kumpara sa West Philippine Sea. Iilan lamang din ang barko ng PCG na kayang tumagal maglayag doon ng ilang linggo. Pero nakaantabay din ang kanilang mga air assets sakaling kailanganin. Ang Philippine Air Force nagpahayag din ng kahandaan kung sakaling kailanganin sila para sa surveillance sa lugar. The Philippine Air Force is committed and always ready. Our air assets are ready and our air crew are well trained. So we conduct maritime patrol over the areas, including Benham Rise. And whenever we are called upon, our assets are called upon through Northern Luzon Command, we are ready to respond. Ryan Lacanlale, UNTV. Ayun. Yun. Alam nyo mga kotsero, isa rin iniisip ko dyan, baka strategy to ng China for divide and conquer. Kasi alam nila mga kotsero na konti lang yung naval assets natin, konti lang yung mga barko natin, konti lang yung Coast Guard natin, konti lang yung anything related to maritime security. So, ang gagawin nila, dadrama-drama sila kunyari, na i-occupy nila yung Benham Rise, madidistract tayo doon, tapos tutuloy-tuloy nila yung operations nila sa West Philippine Sea. That's possible. That's very, very, very possible. So tulad ngayon, nagpadala ng barko ang Philippine Coast Guard sa Philippine Rise. E di ibig sabihin, may dalawa ka na agad na naval assets na wala doon sa West Philippine Sea. Matik yan. Diba? So, ayan, sabi, we will also check the reported Chinese research vessels in Benham Rise. The PCG said, quoting Coast Guard Rear Admiral Armando Balilo. Dalawang ships daw yan eh. Dalawang naval assets natin. Philippine Coast Guard. Ang dineploy ngayon sa Philippine Rise. So that's, again, that's 2 ships less than what is usually monitoring the West Philippine Sea. So I'm also thinking, ako lang naman, personally, iniisip ko, baka divide and conquer strategy yung ginagawa dito. In this case, kung ganito, mga kotsero, in this case, mukhang kailangan na nating mas patindihin pa ang ating mga alliances sa West Philippine Sea at sa Pilipinas. Hindi lang to sa West Philippine Sea. Diba? Baka one of these days magkaroon na ng pangalawang Subic. Pero hindi siya dito sa may bandang Zambales, doon siya sa may bandang Bicol. Kasi meron na tayo doon sa may airbase na sa may Batanes eh. So medyo covered na 'yon. Mukhang kailangan dito naman sa kabilang side. So we don't know how that will happen. But hopefully, it should happen soon. Bakit? Alam niyo mga kotsero, si Benham Rise po, ito yung si Benham Rise. Siguro somewhere here, sa may bandang Isabela, dapat magkaroon ng bagong port na ala Subic Bay. Yan. Or dito sa may bandang Camarines. Yan. Kasi mas malapit. Mas malapit siya. Kaysa iikot ka pa, halimbawa, dito yung, saan ba? Saan ba dito yung, Tarlac. So, somewhere here. Andito yung, Subic eh. Sa bandang Zambales. Yan, dyan. Pwede rin din sa may Manila Bay. O, iikot ka pang pa ganun. Layo na ikutan mo. Bago ka makapuntang Benham Rise. O, ikot. Yan. So, yun, parang malabo. So yun, so bakit importante ang Benham Rise? Una, merong dito, maliban sa ito daw ang pinakamalalim na kaldera, underwater caldera, maraming isda na pwedeng what do you call this? I-take advantage ng mga Filipino fishermen. Kaso nga lang, syempre, mas mahirap daw mangisda dito sa parte na to. Yun ang sabi. Yun.
Mas mahirap bang isda. So siguro yung mga large scale fishermen, pwede lang i-take advantage. Bluefin tuna daw ang ano dito eh, ang sikat. Sikat. Bluefin tuna daw ang ano dito, marami kasi dito raw yung ano nila. Tawag dito. Dito yung kanilang breeding ground. Breeding ground daw nila yan. So that's one. Another thing is this. Ayan. Si Apo Laki. Another thing is this. Saan na yun? Saan na yun? Saan na yun? Dito ko nabasa yun eh. Ayun. Marami daw dito, sabi. Ayan. The underwater plateau contains untapped natural gas and heavy metals. In addition, the area is rich in manganese. Manganese is a vital component of steel production and is also used to create fertilizers and ceramics. So, ayun. Maraming ano dito, resources na pwede natin i-take advantage. So, kung hindi natin i-take advantage, diba? Talo na naman tayo? Ganon? Ganon ba ang usapan? Talo na naman tayo, guys. Oo. Hindi na naman natin mag-take advantage kasi nandyan na naman ang China. Is it going to be the case all the time? Diba? Huwag sanang ganon. Sabi pa nga, geologist Hobart King anticipates that the mineral will be methane hydrate. Ayan. The shallowest part of the plateau has minerals such as methane hydrate. Geologist Hobart King anticipates that the mineral will be a next energy game changer in the coming years because it stores an immense amount of energy when harnessed. Apparently, ito daw methane hydrate, ginagamit daw yan pang mga nuclear power plant. So, yun. So, we need to, as early as now, bantayan na natin tong Philippine rice. Meron pa nga sinasabi, yung deuterium daw. Although hindi pa ako familiar sa deuterium kung anong ginagawa nun eh. Pero marami daw nun sa Philippine rice. Yun ang sabi. Maski si Namria, sinabi na yan. So, to some degree, we should start monitoring na rin kung ano yung nangyayari dyan. Aside doon sa sa strategic importance niya na for our own national security. Kailangan na rin natin tutukan to for to take advantage of the resources dito sa Philippine rice. So sana di ba? Bantayan na natin to. Hayop tong mga Chekwa Communist Party Wala talagang patawad tong mga mukong na to. Tapos may mga magsasabi ng mga tao, sasabihin, hindi, kapag pag pinakailaman natin yan, magkakagera. Nagkagera na ba, guys? Hindi ngayon, in the future. Okay, sinabi niyo yan noong 2022, 2023, 2024 na, guys. 2024 na. So, ano na ba nangyari? Gera na ba? Naggera na? Naggera na ba? Diba? Pumalag tayo sa China o binomba na ba tayo ng China? Kasi di ba yun ang sinabi ni Xi Digong? Yun ang sinabi ni Xi Digong eh. Pag pumalag tayo sa China, isang missile lang tayo, ubos ang Pilipinas. Yun. Binomba na ba tayo, guys? Parang wala pang parang wala pa ako nababalitaan. wala pa ako nababalitaan. In fact, parang maganda yung strategy natin ngayon na pinapahiya natin ang China sa buong mundo. Bakit? Tingnan nyo, maliban sa paghihigpit ng China sa kanilang sariling mga investors, ang bobo ng itong Chekwa Communist Party. Ikaw ba naman? Investor ka lang tapos
aakusahan ka ng espionage. Di ba? Ikaw na nga nagpasok ng pera, kakasuhan ka pa. Kagi. Diyos ko, bakit ganun? Di ba? So, ganun na nangyari. Yung ano nila, anti-espionage law. Kakapasa lang nun kailan ba? 2022 or 2021? Yun. So, ano nangyari? O di nag-aalisan ngayon yung mga investors doon. Alisan mga investors sa China. O, di ba? Last year, bumagsak ang kanilang FDI ng negative 1.8 trillion. Negative 1.8 trillion, guys. Ang ibinagsak ng foreign direct investments ng China. For the first time in 20 years, nag-long vacation ang mga manufacturing plants sa loob ng China. For the first time in 20 years, noong 2023. Bakit? Mahina ang order eh. Ba't mahina ang order? Yung mga investor, yung mga bumibili ng produkto, hindi sa China bumili, sa India. Sa India nagbilihan ng produkto. Ayun. Tapos bumagsak pa yung kanilang real estate. Yung Evergrande, bagsak. Hindi na makuha sa sa bailout. Hindi na nakuha ng bailout eh. 'Di ba? Tapos nagka-issue pa sila dahil doon sa isang Australian reporter na dinetain nila. Dinetain nila yung isang tawag dito, Australian reporter ng walang dahilan. Di nagka-problema sila ngayon sa Australia. Ay, nako. Kaya sila inuto ni Albanese. Kunyari, bati-bati si Albanese sa China para lang mabawi yung reporter. Yung nabawi na yung reporter, ay naway-away na uli ni Albanese si Xi Jinping. Tapos biglang sabi na, itatayo natin, lalabanan natin ang China sa pinakamalaking naval fleet sa buong region. Ay! Grabe sila. Grabe sila. Maglalaban ng Australia at ang China. Tapos tayo nasa gitna, mga hired. Actually, pag-uusapan natin yan mamaya. Kasi meron tayong nakasalubong na interview ni PBBM. Medyo coops yung nag-interview sa kanya. Pero mamaya pag-uusapan natin yan. Maya-mayang konti. So, this is really necessary, kumbaga. Kailangan natin tong gawin eh. Kailangan natin to ngayon, itong alliance natin with Australia. Hindi lang 'yun, pati yung alliance natin with Japan, alliance natin with South Korea, with India, yung mga Asian. Importante yung Asian, guys eh. Huwag na muna si Australia. Kalimutan na muna si Australia. Yung mga Asian, si India, malaki yan. Si India, si Japan, si South Korea. Yun ang mga importanteng kaalyansa natin ngayon eh. Kasi when push comes to shove, sabi nga nila, the enemy of my enemy is my friend. Si Japan, kalaban ngayon si China. Si South Korea, kalaban si North Korea na kaalyado ni China. Tapos tong si India, maikipagkompetensya sa ekonomiya ng China. So, the enemy of our enemy is our friend. Ganun na lang kasimple yun. Diba? We have a shared interest right now. Tapos, kapag na-neutralize na yan, yung threat, edi saan na lang tayo magkumpetensyahan ulit. After no. Importante, neutralize na yung threat. So, yan. Hindi ko pa alam kung ano yung may ilalagay, may ibibigay sa table ni madadala sa table ni Prabowo ng Indonesia. So medyo pa ako diyan. Medyo conservative pa ako diyan kay Prabowo. But I hope na he will deliver something at least for the Philippines, di ba? Awa naman tayo kung wala eh. Di ba? Awa naman tayo kung wala. So, yun. I think kung magkaka-eleksyon sa China within the next few days,
I don't think mababalik pa si Xi Jinping. Kung babalik man siya, baka magkagulo na sa China. Baka magka-civil war na sa China. So, we don't know. Let's see. Kaibigan daw ni Russia si India. Well, that's debatable kasi alam nyo po si India, ang kultura niyan ever since is whatever works for themselves. So yun. Whatever works for themselves. So, we don't know yet. Anyway. Yun. Oo nga, kasama si India sa BRICS pero kinakalaban nila si China. Yun nga. Kaya nga ang weird ni India eh. Kaya nga si India, kung ano yung beneficial para sa bansa nila, yun ang ginagawa nila. Yun naman talaga dapat. Diba? Kung whatever works for you, that's what you do. Ang problema, yung mga propagandista ni Xi Digong, pinapanindigan pa rin si China kahit hindi na siya mabuti sa Pilipinas. Hindi niya problema dyan eh. Nung una, nung sumusuporta pa ako kay Xi Digong, pikit mata ko na lang siyang sinuportahan dyan sa China niya. Bakit? Kasi wala pa naman ako napapatunayan eh. Ibig sabihin, hindi pa naman natin napapatunayan kung aatras ba si China sa kanyang mga commitments dito sa Pilipinas. So, inintay ko na lang. And then, what happened was, after ng term ni Xi Digong, lumabas na yung mga detalye tungkol sa investments ng China, sa mga pinangako ng China. Wala naman palang nangyari. Nagkabulahan lang. Binudol na si Xi Digong. Pati, eto naman si Xi Digong, binudol ang sambayanang Pilipino. Imagine, out of the billions, if I'm not mistaken, 25 billion pesos. 25 billion pesos ba o $5 billion? Either of the two. Na ipinangako ng China, wala pang 5% ang pumasok sa 6 na taon. So, paano mo susuportahan yung ganun? Paano mo susuportahan? Paano ka maipagbanggaan sa... Bakit ka mamomotivate na ipagtanggol ang isang bansa na literal na inabuso ang Pilipinas? Nangako nga ako ng kung ano-ano. Ibinenta pa sa atin ni Xi Digong na China is our friend. China is our friend. Oo, ganun daw. China is our friend. Ano nangyari sa friendship? Nung singilan na, wala nangyari. Nakakatawa nga, narinig ko pa si Maluti Kia recently. Sinisisi niya si PBBM kung bakit daw natigil yung Mindanao Railway. Interview to sa SMNI, if I'm not mistaken. Sinisisi niya si PBBM. Hindi raw niya tinake advantage yung opportunity to partner with China, especially doon sa sa Mindanao Railway. FYI, bakit ba hindi natuloy yan? Yan po mga kotsero, ito pong Mindanao Railway, panahon pa po yan ni Xi Digong, hindi na natuloy. Tumenga ho yan ng ilang taon sa panahon ni Xi Digong. Sa mga hindi po nakakaalam. Tumenga ho yan ng ilang taon sa ilalim po ni Xi Digong. Tapos, pinag-intay tayo ni China. Doon sa approval ng bidding. Ng loan pala. Approval ng loan. Pinag-intay tayo ni China.
Hanggang sa bumaba na si PBBM, wala pa ring napipirmahang loan sa loan agreement. And I would think, mga Kochero, it's because the Chinese Communist Party would want a bigger slice of the profits. Siyempre nga naman, magpautang ka, bayaran mo. Tapos gusto namin, bayaran mo ng malaki. Yun. Mukhang doon yata nagkaroon ng miscommunication. Nag-renegotiate after nung unang agreement, renegotiate, hanggang sa wala nang nangyaring loan. Panahon pa ho ni Xi Digong yan. So bakit hindi niya yan sabihin kay Xi Digong? Bakit hindi sabihin ni Malutikia kay former President Xi Digong, Rodrigo Roa Duterte, na, Sir, wasted opportunity naman yun. Sayang, presidente ka na po nun eh. Ba't hindi niya i-address kay Xi Digong? Siya yung pumalya. So what happened? Kinancel yung kontrata ng North Rail Transit, ng North Rail, at saka itong sa Mindanao Railway. Kinancel pareho. Kasi yung sa North Rail, China rin yun. Itong sa Mindanao Railway, China din yun. Anong ginawa? Ipapa-rebid. I-rebid sa ibang bansa. Sino ngayon ang may gusto magtuloy? Si Japan. Gusto niya ituloy. Siya ang popondo. Sana lang matuloy na. Sana lang matuloy na. Kasi marami maikinabang dyan sa Mindanao Railway na yan. Huling-huli na tayo sa development pagdating sa railway. Dapat nga yan ang primary mode of transportation nating lahat eh. Railway. Yan kasi ang pinakamura. Kaso ano nangyari? Inuna natin mga expressway, inuna natin mga yung pang-dikotse, etc. O di wala. Sayang. Kung meron tayong isang railway lang na tumatahak simula Ilocos hanggang, I don't know, Sulu o Tawi-Tawi. Sarap nun, guys. Sarap nun. Pupunta kang probinsya, mag-tren ka na lang. Diba? Simula Ilocos, tapos bababa yun ng papunta ng Bicol, tapos tatawid ng Visayas, tapos bababa ng Mindanao hanggang Tawi-Tawi. Diba? Sayang. We wasted a lot of time bickering about politics na sobrang konti ang naibabang proyekto para sa taong bayan. Totoo yan. Tulad ngayon, we're bickering about who should fund the Mindanao Railway. Dapat itinuloy yan ni PBBM kasi nandiyan na, sayang, etc. Nung panahon pa nga ni Digong, hindi na natuloy yan eh. Nung panahon pa ni Digong yan, hindi itunuloy. Tapos ang gusto nyo, ituloy natin yung bagay na hindi tumutuloy. Anong katangahan yun? So mga Kochero, maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Okay, please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see you again in our next live stream. God bless you and see you next time. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?